good evening pa sa ating lahat. Narito na na si Len para sa ating ika-99. Ayan, doble 9 na araw ng ating sharing ng devotion video. At ngayon, happy Saturday po sa ating lahat. And bagamat tayo ay naging busy ngayong buong araw, but thanks God dahil may lakas, may sigla, at may energy pa tayo para gumawa ng ating sharing ng devotion video. And syempre, laging ang pasasalamat para sa buhay, kalakasan, at hindi nga na mayroon tayo ay tanging sa ating Panginoong Diyos lamang. Dahil sa Kanya talaga nagmumula yan. So, bago po ang lahat, huwag po natin kakalimutan ang manalangin sa ating Diyos. Ayan. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa oras na ito, Panginoon, at sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nagiging kagamit-gamit po ang aming buhay para sa pagpapahayag at pag-ebanghelyo, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon, na wala pang relasyon o pagkakilala sa inyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na hindi na namin mabanggit kung gaano karami, Panginoon. Subalit alam niyo po, Panginoon, na ang aming puso ay laging mayroong matinding pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Lalong higit sa tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, upang kami ay maligtas, Panginoon, at sa gayon kami ngayon na mga nananampalataya at nananalig sa inyo, Panginoon, ay makapagpahayag din at maibahagi ang inyong ipinagkaloob sa amin sa iba, Panginoon. At salamat din po sa banal na Espiritu na lagi namin kasama, Panginoon. Kung kami man ay nakakagawa ng mali o kasalanan, Panginoon, siya ang magko-convict sa aming Panginoon na magbalik sa paghingi ng kapatawaran, Panginoon, o pag-repent sa aming kasalanan at maging back on track sa pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, kayo ang mapapurihan, kayo ang laging maitaas, Panginoon, at hindi kami, Panginoon. At lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, may mga deepest prayer, Panginoon, alam po namin na tutugunin ninyo ito, Panginoon. Lalong higit kung makikita nyo sa puso at isip ng bawat isa sa amin ang iyong anak na si Jesus na nagkahari. Ikaw po ang mapupurihan at madakila sa aming magiging pag-aaral na ito, at ang inyong lingkod ay manatili sa pinakamababang level, Panginoon, at kayo ang laging nasa pinakataas ng lahat ng ito. Muli, binabalik namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19, 21. Ayan. Sabi, natatakot po ako sa inyo, sabi ng mga alipin na pangatlo or huli, dahil kayo'y napakahigpit. Kinukuha ninyo ang hindi sa inyo at inaani ang hindi ninyo itinanim. Message, dinagdag pang sinabi ng alipin na iyon na natatakot daw siya sa kanyang Panginoon dahil ito daw ay napakahigpit. At kinukuha daw nito ang mga bagay na hindi nito pag-aari at inaani ang mga hindi niyon itinanim. Application. Mabibigat ang mga akusasyon ng aliping iyon sa kanyang Panginoon at panay mga kasamaan, kagaya sa pagkakakilala ng karamihan sa Diyos. Akala nila ito ay mahigpit, madaling magalit at mapagparusa. Ngunit sa pagparito ni Jesus ay siya ang nagpakita ng mga tunay na katangian ng Diyos, na ito ay mapagmahal, mapagpatawad, mapagbigay at walang pinipili. Dahil ang sino mang tumanggap kay Jesus ay ang Diyos na rin ang tinanggap, dahil si Jesus ang representante ng Diyos Ama. At ang magiging takot natin sa Diyos ay banal na pagkatakot na mag-uudyok sa atin na gawin ang nakalulugod sa Diyos. Ang maging gawain natin ay ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagtulong sa kapwa sa anumang paraan, at pag-ugnayin ang mga nasirang samahan ng kapwa at ng Diyos. Lalong higit ang patawarin ang mga nagkakasala. So, ayan. So, kung nabasa niyo po ang aking post sa Facebook, kasi pag meron tayong nakikitang mga very touching na mga quotes, ay atin po yung nilalagay sa ating Facebook. So, meron akong album tungkol sa mga relatable quotes na kung saan ay pwede nating i-apply sa ating buhay. Diba? May word nga dyan na pag nagpatawad ka, hindi yung pinatawad mo yung mapalad, kundi ikaw mismo na nagpatawad. Dahil nga,
pinalaya mo ang iyong puso, ang iyong damdamin laban sa galit o puot sa iyong kapwa, 'di ba? Parang ang ating Panginoong Diyos, 'di ba? Nagkasala tayo, hindi tayo sumunod sa kanya mula kay Eva at Adan, 'di ba? Na huwag kakainin yung pinagbabawal na bunga ng punong kahoy na yun. Subalit, sumuway ang tao, pero sa kabila noon, nagalit ang ating Panginoong Diyos, syempre dahil talagang ipinagbabawal niya yun dahil maaari magdulot nga ng kapahamakan o pagkakalayo ng relasyon natin sa Kanya. Pero sa kabila noon, gumawa pa rin ng solusyon ng ating Panginoong Diyos na damitan mula sa balat ng hayop ang tao. Kasi nga ang tao, gumawa ng sarili niyang paraan na gumawa ng damit na mula sa dahon. Ang dahon, pwedeng matuyot or pwedeng liparin ng hangin, di ba? So, hindi siya safe na gawing damit. Makikita pa rin ang iyong kahubaran. Pero, ang ginawa ng ating Panginoong Diyos, yung makakapagpa-warm sa'yo and pakiramdam mo ay safe ka talaga sa pamamagitan ng balat ng hayop na kung saan yun nga ang representasyon ng ating Panginoong Yesus na ginawa na pagdanak ng kanyang dugo sa krus na kung saan 'di ba kung ang tao ay nagkasala sa pamamagitan ng puno o pagkain ng bunga ng punong kahoy, ang tumubos naman sa atin na pagtubos ng ating Panginoong Yesus ay ang pagdanak ng kanyang dugo sa krus na ang krus ay mula sa puno, 'di ba? Kaya nagagawa ang mga krus dahil ito ay galing sa punong kahoy, 'di ba? So, same lang din ang pangyayari, nagkasala ang tao dahil sa puno, pero natubos tayong lahat dahil din sa puno na kung saan doon ay naipako at dumanak ang banal na dugo ng ating Panginoong Yesus na naging dahilan para tayo ay maging ligtas at saved by grace. Ayan. So, dito, yun nga rin ang representasyon na kung saan ang mga tao kasi noon, ang pagkakaalam nila, ang pagkakakilala natin sa ating Panginoong Diyos, lalo ng mga Israelita, ay mahigpit ang ating Panginoong Diyos o nakakatakot, 'di ba? Kaya para mas maunawaan o mas makilala ng mga tao sa bagong tipan ang ating Panginoong Diyos ay ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, na kung saan doon makikilala ng mga tao na ang Panginoon pala ay mapagpatawad, mapagmahal, walang pinipili, at matulungin, 'di ba? Nakita naman natin at alam natin sa bawat mga istorya na ating natunghayan kung ano ang mga ginawa ng ating Panginoong Yesus. Nagpalayas ng mga masasamang espiritu, nagpagaling ng mga may sakit, hindi lang ng pisikal, kundi pati ng espiritual, 'di ba? Kaya minsan may iba sa atin iniisip na kapag napagaling tayo ng kahit sino, either doctor or mga manggagamot man yan o albularyo, minsan makikita mo lang sa katawan mo yung physical na paggaling, 'di ba? Pero hindi ka nila totally napapagaling sa spiritually mo o sa pangloob mo na pagkahungkag or pagka-empty, 'di ba? Sabi ko nga, kapag inempty natin ang ating sarili sa mga bagay na masasama or bagay na alam nating hindi nakalulugod sa paningin na ating Panginoong Diyos, ang Panginoong Diyos at ating Panginoong Yesus, kapag pinapasok mo sa iyong buhay, puso, isip, espiritu or kaluluwa, ay siya na ang maghahari at siya ang pupuno doon sa kakulangan mo na yun, 'di ba? So, karamihan sa atin, 'di ba, iniisip na nakakatakot lumapit sa ating Panginoong Diyos dahil sobrang banal niya. Tayo sobrang makasalanan. Lord, hindi niyo alam, isa akong matinding tsismosa, isa akong mamamatay tao, isa akong black sheep of the family, isa akong rapist, isa akong kriminal, isa akong drug addict, isa akong babaero, sugalero, ano pa ba, basta lahat na ng masama. Sabi ko nga, name it. Pangalanan nyo na lahat ng klase ng kasalanan. Pero ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Yesus ay babaliwalain ang lahat ng mga nakaraan mo at kahit mga magiging hinaharap mo pa na mga magiging kasalanan, once na pinapasok mo at tinanggap sa iyong puso, buhay, isip at kaluluwa ang ating Panginoong Hesus at ang ating Panginoong Diyos. Dahil, tandaan ninyo, ang Panginoong Diyos ang naglikha ng lahat. Ultimong tayo, nilikha ng ating Panginoong Diyos. Kaya alam niya
kung ano yung capacity natin, di ba? Na itong anak ko na to, bago ko pa to hulmahin sa sinapupunan ng kanya nanay, bago pa mag-meet yung egg yolk at saka yung egg yolk tuloy, yung egg cells, at saka, basta yung mga cells ng kanyang mga magulang, ay alam ko na kung anong mangyayari sa anak ko na to. At talagang hinulma ko siya base sa aking naiisip na mangyayari at plano para sa anak ko na to. Kaya nga, di ba, pinanghahawakan natin, lalo ako, life verse ko yung Jeremiah 29:11. Dahil alam natin na merong magandang plano sa atin ng ating Panginoong Diyos. Mula sa simula pa lang, alam ng ating Panginoong Diyos kung ano yung magiging flow ng buhay natin, di ba? Kaya nga sabi, hayaan natin na ang Panginoon ang maging driver ng ating buhay. Di ba? Siya ang pilot ng ating buhay. Dahil kapag ang iyong buhay ay nakatune in sa ating Panginoong Diyos at meron kang matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos, tandaan mo kapatid, never kang panghihinaan ng loob, never kang hindi magkakaroon ng magagandang bagay dito sa mundo. Mararanasan at mararanasan mo yan. And hindi naman po sa pagmamayabang, pero I can say to my life, ayan, na unti-unti kong nakikita na nangyayari ang lahat ng mga mabagandang plano sa akin ng ating Panginoong Diyos. Na syempre, meron pa tayong kailangang mapagtapos ng mga anak sa kanilang pag-aral. But yung all this period of my life, diba, yung sisimulan na meron na kasi tayong tanda ng mga pangyayari mula sa ating pagka 1 year old hanggang sa ating edad ngayon na 35 years old at magta 36 years old na. So nakita ko na sa lahat ng moment of my life, talagang ang pag-iingat at kabutihan ng Diyos ay nakikita ko sa aking buhay. Bagamat may mga nangyari man na mga hindi inaasahan or mga pangit kung titignan ng iba, 'di ba? Pero doon mo makikita na kung hindi pala nangyari yung bagay na yun, hindi mo makikita yung amazing na plano ng Diyos para sa iyo, 'di ba? And sa ngayon, ayan, ninanamnam ko lang yung mga mabubuting bagay na nakikita ko na inarrange ng Diyos sa buhay ko at sa buhay namin. Kaya sobra ang pasasalamat ko sa Diyos. Yung makita ko palang ma-witness ko, yung napag-graduate ko yung aking 3 anak na elementary, dahil ako nga yung umakyat sa stage sa graduation at moving up na aking mga anak. Doon pa lang talagang hindi ko maiwasan na mapaiyak at masabi kay Lord na, Lord, thank you, kasi ito pala yung plano mo para sa akin, di ba? Na magbunga ako sa pamamagitan ng aking mga anak, na bagamat ang panganay ko, pinagbuntis ko man siya at an early age, maaga ako naging nanay, maaga ako naging magulang. Pero doon ko makikita na, Lord, talagang grabe, no? Iba talaga yung plano mo para sa amin. Hindi namin kayang maarok kung gaano kataas yung plano mo sa amin. Pero the moment na nakita ko yung at na-witness ko yung mga pangyayari na yun sa buhay namin, talagang masasabi ko na truly God is amazing, truly God is faithful, and truly God is good sa buhay natin. Kaya mga kapatid, alam natin na may pinanghahawakan tayong salita ng ating Panginoong Diyos at pangako. Kaya kapit lang kapatid, mangyayari at matutupad yan sa buhay natin, basta wag tayong bibitaw sa pagkakakapit sa ating Panginoong Diyos. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share na devotion video ngayon. At sorry po, medyo hindi ko ba iwasan na maiyak sa sobrang pagpasalamat ko sa ating Panginoong Diyos. And alam ko na mararanasan at maiintindihan din yan ng mga kapatid natin at mga kasama sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, na bagamat magdaan sa mga masasakit o mahirap na sitwasyon sa buhay, pero pag nakita mo na yung katuparan ng mga pangako at ng pinahahawakan ng pangako ng Diyos sa buhay mo, talagang hindi mo maiiwasan na magkaroon ng tears of joy at pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. So, let us all end up into prayer. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Maraming salamat po, Panginoong. Tunay na hindi namin kayang mailarawan, Panginoon, na aming pagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Pero nawa, Panginoon, hindi kami maging kagaya ng alipin na ito, Panginoon, na kung saan ay
Hindi ang mga mabubuting nagawa ninyo, Panginoon, ang nakikita, Panginoon, bagkus ay ginawa pa niya itong masasama, Panginoon. Ngunit kami, Panginoon, na mga nagtitiwala sa inyo, Panginoon, alam nyo, Panginoon, na wala kaming ibang mga sasabihin, Panginoon, o ipapahayag sa aming kapwa, kundi ang kabutihan ninyo sa amin, Panginoon, na nais namin, Panginoon, na masaksiyan at makita ng mga tao na nangyayari sa aming, Panginoon, upang sila din nawa ay sumampalataya at manalig at makita na tunay nga na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at walang makapapantay sa inyo, na kapag ninais nyong mangyari o maganap sa buhay ng kahit sino, Panginoon, ay mangyayari at mangyayari ito at walang makakapigil, Panginoon. Bless, O Lord, ang lahat ng mga tao, Panginoon, at na nasa mundong ito, Panginoon. Bless them financially, Panginoon, physically with a good health, Panginoon, and a long life, Panginoon, at emotionally, Panginoon, spiritually, Panginoon, at socially, Panginoon, para sa maayos na pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. At ang lahat ng papuri ay tanging para sa iyo lamang, Panginoon. At salamat, Panginoon, ang buhay namin, Panginoon, ay patuloy niyong gamitin upang maging tagapagbahagi ng inyong ebanghelyo at mabuting balita sa lahat ng tao, sa lahat ng parte ng mundo. Muli ibinabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night po sa ating lahat and God bless. Bye!